Sa nagniningning na Makati skyline, isang tunay na eskandalo ang sumabog. Hindi lamang basta chismis, kundi isang kwento ng intriga na yumanig sa mga pader ng kapangyarihan at karangyaan. Sa likod ng mga kumikislap na ilaw at marangyang gusali, may mga lihim na unti-unting lumalabas sa dilim. Isang bagay na bumihag sa bansa at nagbanta sa reputasyon ng tatlo sa pinakahinahangaang kababaihan sa Pilipinas. Mga babaeng tinitingala, iniidolo at kinikilala sa kani-kanilang larangan. Sa bawat kilos at galaw nila, sinusundan sila ng mga mata ng publiko. Kaya't ang anumang kontrobersya ay agad na nagiging pambansang usapin. Mabilis na kumalat ang mga bulong tungkol sa isang misteryosong insidente sa isang high-rise condo na pinalakas ng maputol-putol ulat at matinding haka-haka. Sa bawat paglabas ng balita, lalong lumalalim ang palaisipan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng mga saradong pinto? Nasa sentro ng kontrobersya, isang actress, isang beauty queen, at isang pageant title holder na biglang inakusahan ng mga nakakagulat na gawa na sumasalungat sa kanilang pampublikong imahe. Ang kanilang mga pangalan, dati simbolo ng tagumpay at kagandahan, ngayon inuugnay sa eskandalo at pagdududa. Ang mga paratang, illegal detention, assault at torture ay nagdulot ng matinding gulat sa mundo ng showbiz. Hindi lamang ito simpleng balita. Ito ay naging sentro ng diskusyon sa bawat tahanan, opisina at social media feed. Isang pulang sobre, ang kilalang ang Pau, ang naging simbolo ng mga sikreto na maaring sumira sa mga karera. Sa bawat pag-abot ng sobre, may kasamang pangamba dahil ang laman nito ay maaring magbago ng buhay ng kahit sino. Nang lumabas ang kwento, napaisip ang publiko, ito ba ay kaso ng pang-abuso ng celebrity o isang paghihiganti ng isang nagregreklamong empleyado? Habang patuloy ang investigasyon, ang bawat detalye ay sinusuri at ang bawat panig ay may kani-kaniyang bersyon ng katotohanan. Sa gitna ng lahat na ito, isang tanong ang bumabalot. Kanino nga ba papanig ang hustisya? Ang mga inakusahan ay hindi na bago sa limelight. Si Rian Ramos, isang kilalang aktres at modelo, ay matagal nang hinahangaan dahil sa kanyang versatility at tibay. Si Michelle D., Miss Universe Philippines 2023 at tagapagtaguyod ng autism awareness, ay anak ng isang pageant legend, ngunit gumawa ng sarili niyang landas. Si Samantha Panlilio, Binibining Pilipinas Grand International 2021, ay mula sa pamilya ng mga beauty queen at kilala sa kanyang pagiging negosyante. Ang mga babaeng ito, na dating simbolo ng tagumpay at inspirasyon, ay ngayon nanganganib ang kanilang reputasyon. Nahihirapan ang publiko na pagtugmain ang kanilang glamorous na imahe sa madilim na akusasyon. Ang kanilang kwento ay hindi na lang tungkol sa kasikatan, ito ay tungkol sa paglaban sa gitna ng eskandalo. Ang nagpasimula ng kontrobersya ay si Totoy, isang pinagkakatiwalaang driver at assistant na matagal nang naninilbihan sa isang kilalang pamilya. Tahimik at mapagkumbaba, si Totoy ay kilala sa kanyang pagiging maaasahan at dedikasyon sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng anyo, may mga lihim na hindi alam ng karamihan tungkol sa kanya. Nakatira siya sa parehong kondo ng kanyang mga amo, malapit sa kanilang pamilya at sa mga personal nilang buhay. Ang ganitong setup ay nagbigay sa kanya ng kakaibang akses at tiwala, ngunit nagbukas din ng pinto sa mga alingas-ngas at hinala. Inakusahan si Totoy ng pagnanakaw ng pulang sobre mula sa kwarto ni Michelle D., isang insidente na agad nagdulot ng ingay sa media. Siya ay inaresto at kinasuhan ng qualified theft, ngunit matapos ang investigasyon, ibinasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Marami ang nagtanong, may katotohanan ba ang paratang o biktima lang siya ng mas malalim na intriga? Sa halip na manahimik, naghain si Totoy ng kontrareklamo laban sa tatlong celebrity at kanilang mga bodyguard. Ipinahayag niya na siya ay nakaranas ng assault, torture at illegal detention. Mga paratang na lalong nagpainit sa issue at nagdulot ng pagkabigla sa publiko. Ang kanyang biglaang pagbabago mula sa pagiging empleyado patungo sa pagiging akusador ay nagbunsod ng matinding diskusyon. Ang dating simpleng kaso ng pagnanakaw ay naging sentro ng pambansang atensyon na parang isang teleserye na sinusubaybayan ng lahat. Ang kwento ni Totoy, na puno ng misteryo at tanong, ay ngayon ay sumasalamin sa malalim na agwat sa pagitan ng mundo ng mayayaman at ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang buhay ay biglang nabaligtad at ang dating katahimikan ay napalitan ng ingay ng kontrobersya. Ang publiko ay naiwan upang timbangin ang kanyang nakakapanindig balahibong salaysay laban sa pagtanggi ng mga bituin.
Sa social media at mga balita, kanya-kanyang opinyon ng mga tao. May naniniwala, may nagdududa, at may nag-abang ng katotohanan. Ang mga linya ng labanan ay iginuhit, at ang mga pusta ay hindi pa kailanman naging mas mataas. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Sino nga ba si Totoy at anong katotohanan ang kanyang dala? Ang sinumpaang pahayag ni Totoy ay naglalarawan ng isang nakakatakot na karanasan, 3 araw ng umano'y pagkakakulong, pagpapahiya, at karahasan sa loob ng luxury condo. Sinasabi niya na siya ay hindan, inatake, at sinubukan pa ng tumakas mula sa bintanang ika-39 na palapag. Ngunit nahuli at ibinalik. Pagkatapos ng pagsubok, siya ay binigay sa pulisya at inakusahan ng pagnanakaw na gumugol ng ilang araw sa detensyon bago ibinasura ang kaso. Sinasabi ng kampo ng mga celebrity na ang kanyang kwento ay gawa-gawa lamang, isang desperadong paghihiganti matapos mahuli sa pagnanakaw. 2 bersyon ng parehong pangyayari ang ngayon ay naglalaban para sa katotohanan. Si Totoy ba ay biktima o isang tusong oportunista? Dapat lutasin ng mga awtoridad ang isang gusot ng magkasalungat na timeline at motibo. Nasa puso ng kaso ang pulang sobre na pinaghihinalaang naglalaman ng mga sensitibong larawan. Ang imahinasyon ng publiko ay nagwawala. Ito ba ay mga nakakakompromisong litrato o iba pa? Naniniwala ang ilan na ang sobre ang susi sa buong eskandalo, habang ang iba ay naghihinala na ito ay isang kasangkapan para sa blackmail o damage control. Ang katotohanan tungkol sa angpaw ay nananatiling nakatago na nagpapalakas ng walang katapusang haka-haka. Ang mga nilalaman nito ay maaring magpatunay o sumira, ngunit sa ngayon, nananatili itong misteryo. Ang sobre ay higit pa sa ebidensya. Ito ay simbolo ng mga sikreto na itinatago ng mga celebrity at ang mga haba na kanilang gagawin upang protektahan ang mga ito. Habang lumalaki ang eskandalo, pinag-alab ni social media influencer Sean Gaza ang apoy sa pamamagitan ng mga misteryosong post na nagpapahiwatig ng isang malaking kontrobersya ng celebrity. Ang kanyang mga blind item, bagaman malabo, ay tumugma sa mga detalye ng kaso na nagpadala sa mga netizens sa isang pagkabaliw ng haka-haka. Ang mga post ni Gaza ay nagpabura sa linya sa pagitan ng tsismis at balita na humuhubog sa opinyon ng publiko bago lumabas ang anumang opisyal na pahayag. Sa digital age, ang mga personalidad tulad ni Gaza ay maaring gawing viral sensation ang tsismis sa magdamag. Ang kwento ay naging mas malaki kaysa sa mga katotohanan, pinalakas ng echo chamber ng internet. Ang koneksyon ni Gaza ay nagpapakita kung gaano kabilis maging katotohanan ang haka-haka sa korte ng opinyon ng publiko. Habang dumarami ang mga akusasyon, nagkaisa ang mga taga-suporta ni Michelle D upang ipagtanggol siya na nakatuon sa timeline. Nagpakita sila ng mga larawan at testimonya na nagpapatunay na siya ay nasa isang pampublikong kaganapan sa petsa na sinabi ni Totoy na nagsimula ang pagsubok. Ang alibina ito na sinusuportahan ng kapwa celebrity ay nagdulot ng malaking pagdududa sa kwento ng driver. Sinabi ng mga legal na eksperto na ang isang may depektong timeline ay nagpapahina sa kredibilidad ng buong akusasyon. Ang pampublikong buhay ni Michelle ay naging kanyang kalasag, habang ang mga kaalyado ay nagkaisa upang protektahan ang kanyang reputasyon. Ang investigasyon ngayon ay nakasalalay sa pagtatatag kung sino ang nasaan at kailan. Ang labanan para sa katotohanan ay parehong tungkol sa ebidensya at sa persepsyon. Naglipa na ang mga tanong tungkol sa motibo at kredibilidad ni Totoy. Ang kanyang reklamo ba ay isang paghahanap ng hustisya o paghihiganti matapos akusahan ng pagnanakaw? Sinasabi ng mga abogado ng mga celebrity na umamin siya sa pagnanakaw at nagbalik ng ilang gamit, bagaman hindi sapat para sa isang hatol. Bilang isang residenteng empleyado, ang kanyang pag-angkin ng illegal detention ay legal na komplikado. Tinitingnan ng ilan ang kanyang dramatikong kwento ng pagtakas bilang isang pagpapaganda na nilalayon upang makuha ang simpatiya ng publiko. Ang kaso ngayon ay isang labanan ng mga salaysay na ang bawat panig ay nagdududa sa integridad ng isa't isa. Ang katotohanan ay nananatiling mailap, nakabaon sa ilalim ng mga patong ng akusasyon at depensa. Sa mga sumunod na pangyayari, nananatiling hindi nalulutas ang kaso, isang gusot ng magkasalungat na kwento at sirang reputasyon. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo lamang nagiging komplikado ang mga tanong kaysa sa mga sagot. Ang bawat detalye ay tila may sariling bersyon at ang bawat pahayag ay nagdadagdag ng panibagong layer ng pagdududa.
Para kina Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio, ang mga taon ng pinaghirapang tagumpay ay nakataya. Hindi lamang pangalan ang nakasalalay, kundi pati na rin ang tiwala ng publiko at mga oportunidad sa hinaharap. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng mga matang nakatingin at ang presyur na mapanatili ang kanilang dignidad. Ang eskandalo ay naglalantad sa kahinaan ng kasikatan sa digital age, kung saan ang tsismis ay maaring kasing nakakapinsala ng katotohanan. Sa isang iglap, ang isang maling balita ay maaring magdulot ng malalim na sugat, at ang social media ay parang apoy na mabilis kumalat, walang pinipiling oras o lugar. Ang publiko ay naiwan upang magtaka, ito ba ay isang kwento ng pang-abuso ng celebrity o isang babala tungkol sa kapangyarihan ng akusasyon? Sa bawat headline at viral post, mas lalong lumalabo ang hangganan ng katotohanan at haka-haka. Ang bawat tao ay may sariling opinyon, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaalam ng buong istorya. Ang misteryo ng pulang sobre ay nananatili. Ang mga sikreto nito ay nakakulong. Maraming haka-haka kung ano ang laman nito. Ebidensya ba ito o simpleng panakot lamang? Habang patuloy ang usap-usapan, mas lalo lamang itong nagiging simbolo ng mga tanong na walang kasagutan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang bagay ang malinaw. Ang linya sa pagitan ng pribadong buhay at pampublikong palabas ay hindi pa kailanman naging mas manipis. Ang bawat kilos ay sinusuri at ang bawat salita ay binibigyang kahulugan. Sa mundong puno ng ingay, mahirap nang malaman kung alin ang totoo at alin ang kathang-isip. Sa huli, maaring hindi natin malaman ang buong katotohanan, ngunit ang epekto ng kontrobersyang ito ay mararamdaman sa mga darating na taon. Ang mga aral na mapupulot dito ay magsisilbing paalala na sa bawat kwento, may mabuhay na apektado, at ang reputasyon ay isang bagay na mahirap ibalik kapag nasira.